isa pang sariwang-sariwa. Yeah. Sariwang-sariwa from the Pick Up Room. Blooming na. Good morning, Nina and morning, Riza. Good morning, beautiful ladies. Saya. At Si good Diego, morning. di mo pa binati. Siyempre, ibang-iba ang congressman natin, si Diego, di ba? Ayun, no? Good morning at good morning po kay Kuya at sa lahat ng ating mga kasambahay. Okay. Ano Nina, na? ang pag-uusapan natin ay pagiging introvert at extrovert sa negosyo. So actually, first time ko marinig yung term na introvert and extrovert sa negosyo. Sa negosyo. So ano ba yung dalawang yun, Nina? Yung introvert at saka extrovert, hindi lang yung sa negosyo. It's a general parang term for psychology or characteristic ng mga tao. Personality. Oo. Ako, Nina, introvert ako. Ako rin! Introvert ka? Paano ka nakakapagsalita? Hindi ka shy eh. Oo. Ay, shy person, akala mo. Pag nag-take ako ng mga, di ba may mga online tests, ganyan, examinations, yung self-assessment, palagi nga lumalabas sa akin, introvert. Nagsasabi ka ba ng totoo sa test Oo, na yun? pero hindi kasi parang may mga instances, di ba, parang like tayo, sa line of work kasi natin, we have to talk kasi we're hosting, obviously, ganyan. Pero pag normal situation, ganyan, most of the time talaga, nasa corner lang ako. Pwede naman siguro ang ganyan. Pwede yung Kakaiba ka. Hindi, introvert ka rin ba? Hindi. Joke lang Shy yun. up. I'm a shy Oh, person. see? Pero pagdating sa negosyo, ano ba yung dapat? Oo. Maging introvert ka o maging extrovert ka? Aalamin natin yan. Pero pwedeng pareho. Dapat yan combination. Balanse. Oo, babalansehin mo. Oo. Okay. So, merong mga negosyo na para sa mga introvert at meron namang negosyo na para sa mga extroverts. Ano yung mga negosyo for the introverts? Una muna, tingnan muna natin. Ano ba yung mga katangian ng mga introvert? Introvert, okay. Yung mga introvert kasi, normally shy sila. Yon. So, ewan ko kung gano'n si Monica, so malalaman natin, no? Pero marami pa ibang characteristics. Yung mga introvert, mas hindi sila hyper na katulad ko. Kasi ako hyper eh. Tapos, yung mga introvert, You mas don't say. nag-iisip muna bago magsasalita. Tapos, most of them are yung bang very honest, medyo diretsong magsalita, tapos hindi sila yung parang concern ko anong sasabihin sa kanila. Ito ba yung mga taong doesn't like to be working with a team? Gusto nila mag-isa lang sila? Yung concept nila. Ayaw nila yung In general, oo. Kasi mas binavalue nila yung alone time nila, yung me time nila, na sila lang. Pero pwede rin naman na makapag-work din sila sa team. Very, naman sila, considerate. Tapos, naman sila, yung bang hindi ka agad salita lang ng salita, isip muna. At saka, ang pinakamagandang trait ng mga introverts ay yung magaling sila makinig. They are very good listener. And they, kunyari, ikaw yung kliyente, ipapafeel nila na talagang ang attention ko nasa iyo. Okay. Yun. Ito yung rin mga ba Ninang yung mga yung mga one statement pag nagbi-business meeting, yung isang statement, may iba Okay. kasi yung extrovert, ang daming mga plano, yung isang beses lang siya magsasalita, pero parang mawawaw ka. Wow. May laman. May Hindi laman. yung salita ka ng Ang salita, dami wala na. naman laman. Hindi ko Oo, sa totoo yan, babaw. Doc Joseph. Tama ka. Yung mga, hindi sila masyado madadaldal, yung mga introvert. At saka, yung tipong pagpapasok sila ng kwarto, parang tatahimik lahat. Parang gano'n. Eh, Yun. paano naman ang isang extrovert sa business? Yung extrovert naman, ito yung mga madadaldal, ito yung madaling makabenta. Pwede yan sa sales. Yung mga sa sales, oo, yun yung mga extrovert. At saka yung mga nasa media, katulad nyo, talagang katulad natin. So, si Attorney George, mga extroverts tayo, parang ganyan. So, ayun. So, sa negosyo, ang kailangan lamang ay alamin natin kung ano yung tamang negosyo para sa atin. Kasi, yun nga mga introvert, maraming mga negosyo rin na pwede sa kanila. For example, yung mga graphics design, yung mga something that has to do with internet. Kasi ang kaharap mo lang yung internet, hindi mo naman nakakaharap yung mga tao. So dati kasi, pag sinabing introvert ka, nako, wag ka na magnegosyo. Kasi wala kang mabibenta. Walang social skills. Oo, wala kang social skill. Pero in the advent of internet, kahit na yung mga introvert, actually, marami nga mas kumikita kung introvert ka. Yung mga freelance writer, yung mga vlogger. Normally, ang mga yan, mga introvert sa mga yan. Okay. Sa mga extrovert naman po, saan sila nag-excel? Sa anong field naman? Like Angela mentioned, no, sa mga sales, gano'n. Oo, Aside from that. yung mga extrovert in general, talagang nag-excel sila sa sales kasi nga madadaldal. But Makulit. now kasi,
especially yung mga big deal transactions at saka yung mga kailangan ng pag-iisip, hindi naman ibig sabihin na hindi ka pwedeng maging good marketing man kung hindi ka magaling kung ikaw ay isang introvert. Kasi pwedeng sa mga dealings, negotiation, pwede kang magaling kasi kung magaling kang makinig. So kung magaling kang makinig at magaling kang mag-isip, tapos hindi ka basta salita ng salita, normally magaling sila sa mga strategy. So sila naman yung magaling na mag-market na hindi mo alam na nagma-market sila ng sarili nila o ng negosyo nila. Ang dapat lang kasi ay kung ikaw ay isang introvert, eh meron kang kasama o partner na extrovert. Para yung hindi mo magagawa, ay gagawin para sa'yo. So, kailangan marunong kang mag-work sa isang team at alam mo kung anong kakulangan mo at yun ang ipapagawa mo dun sa kapartner mo. Okay. May disadvantages po ba yung pagiging sobrang introvert tsaka extrovert sa isang trabaho? Lahat ng sobra, kay introvert ka or extrovert ka, ay hindi maganda. So, titingnan natin na kung ano yung kakulangan natin, kung ano yung weaknesses natin to improve on ourselves. Pero, wag nating pilitin na baguhin yung sarili natin. Be who we are and don't try to change our nature. Ngayon, from there, i-build natin kung ano yung mga strength natin. Okay. At kung ano yung mga weakness natin, i-try natin na to strengthen at to support, humanap tayo ng mga tao na magsusupport dun sa mga kakulangan natin. Okay. Ang may tanong lang ako, quick question lang, Ninang. Kung introvert ako, pwede bang mabago yun at maging extrovert ako? Kunyari, nalugi yung negosyo ko, tapos sa next business ko, naging extrovert na ako. Pwede bang magbago itong characteristic ko na maging introvert or hindi? Kung introvert na ako forever. Siguro pwede mong ma-improve yung mga ibang aspect ng personality mo. Like, baka naman kaya hindi ka masyado nagsasalita kasi baka hindi pa masyadong kulang pa yung communication skills mo. Pero pag na-develop mo yon, pwedeng makapagsalita ka. Like si Monica, di ba? Kahit sinasabi niya, introvert siya, and I believe so. Kasi kung seryoso ka lagi, gusto mo mapag-isa, pero na-develop niya yung aspect na nakakapagsalita siya on TV. So, pwede mo siyang ma-develop, pero hindi mo totally ma-change kung ano ka. Which is maging advantageous sa'yo. Oo. Ang maganda, titimplahin mo, babalansihin mo. Balance lang. Oo. Meron kang time na pwede kang manahimik, pwede kang makinig. So, kunyari ako, kahit extrovert ako, nahirapan akong makinig kasi daldal ako ng daldal. Yan yung challenge sa akin ngayon, matuto akong makinig. Yan, ang dami natin natututunan kay Ninang Risa. Every Thursday yan, kasama natin si Ninang Risa, di ba? Oo. Maraming salamat po sa inyo, Ninang Risa, ang ating resident financial advisor. At babatiin ko lang yung mga official principal ng sa Carlos Albert High School kung saan kami nagbrigada eskwela kahapon. Hi to Brother Armin. Hello. Ayan, Good morning!